Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel, Pinas Balita. Meron tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon at dito po kay Bagyong Krising. But before that, huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mas lumakas po ngayon itong si Bagyong Krising at ngayon ang pinaka-lokasyon po niya ay nandito na po siya ngayon mga kaibigan, no? Sa East of Kasiguran, Aurora na may layo pong 265 kilometers. Meron siyang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at meron naman pong pagbugso na umaabot sa 85 kilometers per hour at pa-west-northwest po ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Isang ganap na tropical storm. At titignan din natin mga kaibigan yung ibang mga lugar na kanyang dadaanan. Within the next 24 hours, simula ho ngayon, 145 kilometers east of northeast of Tuguegarao City, Cagayan. At that time, meron na siyang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour, tropical storm category. Pa-northwest ang kilos sa bilis po na 20 kilometers. At within the next 36 hours, tatahakin naman niya ang lugar po ng northwest of Lawag City, Ilocos Norte na may layo pong 65 kilometers. Mas lumakas siya sa 85 kilometers per hour, tropical storm category pa rin. Within the next 48 hours, 315 kilometers west of Calayan, Cagayan, 95 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin, isang ganap na po na severe tropical storm. In that moment mga kaibigan, ito yung sinasabi natin na pag-landfall niya nga po sa mainland Cagayan. No? Pero bago yan, bago mag-landfall sa mainland Cagayan, ito pong si Bagyong Krising, dadaan pa siya sa eastern, central at northern Luzon. So mga kaibigan, maging ingat pa rin tayo sa posibleng banta nga po ng mga pag-uulan, no? Especially sa malaking bahagi po ng Luzon. Ngayon din ay nagtaas na po ang pag-asa ng wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Cagayan dahil nga po sa patuloy na paglakas nito nga pong si Bagyong Krising. So aalamin natin yan. Meron tayong nakataas ngayon na signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ho dyan ng Boben Islands, Isabela, Quirino, northern portion po ng Nueva Vizcaya, kasama din ho dyan mga kaibigan, ang northern portion po ng Aurora, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at northern portion po ng Benguet. Kasama din dyan mga kaibigan ang northern portion po ng La Union, kasamang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Polillo Island, Camarines Norte, northern portion po ng Camarines Sur, kasama rin ang Catanduanes. So kung titignan nyo, pag sinabi natin signal number 1, meron ho yung lakas ng hangin na umaabot po sa 39 to 61 kilometers per hour. At meron itong lead time na umaabot naman sa 36 hours. Ang ibig sabihin ng warning lead time na 36 hours, within the next 36 hours, posibleng maranasan ang epekto po ng signal number 1 sa mga lugar po na aking binanggit. So bukod pa mga kaibigan, sa signal number 1, posibleng maitaas hanggang signal number 3, yung pinaka-maximum wind strength or lakas ng hangin ito nga pong si Bagyong Krising. Pero kapag itinaas naman na sa signal number 3, ito ay totally naglandfall na sa ating Philippine landmass, especially sa mainland Cagayan. But take note, may kino-consider pa rin tayo dito. Yung posibleng pagbago ng kilos at pag-record po nitong si Bagyong Krising. Once na ito hindi naman na tumama o maglandfall sa ating Philippine landmass or mag-record, ay hihina yung epekto sa mga lugar na apektado po ng signal number 1. Pero kung titignan naman natin sa forecast track niya mga kaibigan, tila malabo itong mag-record at dediretso po no, sa mainland Cagayan. At ito ilalabas naman ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Sabado and totally nakalabas na pagdating po ng Sunday sa ganap po na alas 2 ng madaling araw. Pero magkagayon man, yung trap or extension or buntot ng kanyang hangin ay nakakaapekto pa rin po sa ilang bahagi po ng ating bansa. So bukod dyan, itong si Bagyong Krising ay in-enhance niya or pinalakas niya palalo ang epekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa nito nga pong southwest monsoon or hanging habagat.
So yung mga lugar naman na apektado ng habagat ay sasabihin ko po sa inyo mga kaibigan. Tignan natin mabuti sa ating tinatawag po na forecast track, no? Yung mga lugar po ito na apektado ng southwest monsoon. So mga kaibigan, heavy rainfall outlook tayo, no? Tignan natin mabuti mga kaibigan yung mga lugar na posibleng maapektuhan pa nito nga pong si Bagyong Krising at yung pinalakas po or enhanced po na habagat. Ito mga kaibigan, dahil po sa southwest monsoon ay apektado po ang ilang bahagi po ng Batangas ngayong araw kasama ang Quezon, the rest po ng Bicol region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, kasama dyan ng Davao Oriental at Sarangani. By tomorrow naman po, Sabado, ito mas matindi yung epekto, mas ma-enhance at mas lalakas pang habagat. Apektado ang Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Davao Occidental at Davao Oriental. So pagdating naman ng Saturday, no, July 19, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Island, Davao Oriental at Davao Oriental pa rin po ng mga lugar na yan ay apektado pa rin ng mas pinalakas po na hanging habagat. So mga kaibigan ko, marami nagtatanong sa atin, no, kung magiging o kung hanggang saan magiging malakas etong si Bagyong Krising. So forecast track natin, kung makikita nyo, eto ay nasa typhoon category naman talaga, no? Pero nasa labas na yon ng ating Philippine Area of Responsibility. So wag nating alalahanin muna mga kaibigan dahil po posible namang humina. Eto nga pong si Bagyong Krising once na maglandfall na sa ating Philippine landmass, especially sa mainland Cagayan, at kapag ka ito ay tumama na sa kalupaan. Ang bagyo, isang bagyo mga kaibigan, ay mas malakas ang epekto kung ito ay nasa karagatan, no? Pero once na maglandfall ito sa kalupaan, ay nababawasan po ng kaunti ang epekto or paglakas po nito. Pero ngayon pa man mga kaibigan, nag-anunsyo na or nag-abiso ng ating gobyerno na lumikas or magkakaroon po ng forced evacuation po ang mga apektadong lugar, especially po sa mainland Cagayan, sa Cagayan area, no, sa malaking bahagi ho, dahil po sa posibleng banta o paglandfall ng Bagyong Krising sa mga lugar nga po na aking sinabi. So mga kaibigan ko, etong si Bagyong Krising, hindi lamang yan ang ating dapat maghandaan. Dahil posibleng isang bagyo pa ang mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bago po matapos ang buwan ng July. So kung titignan nyo, no, marami tayong mga pinapaalala kapag ganitong senaryo na. Unang-una, linisin natin yung kapaligiran natin, yung mga plastic, para hindi ho bumara sa mga kanal. Importante ho yan mga kaibigan, huwag nyo pong sabihin na walang koneksyon sa bagyo ang mga basura. At importante din na i-safety natin ang ating mga mahalagang gamit, yung mga papeles mga kaibigan. Dahil kung titignan ho ninyo, yung nangyari po na pagbaha, no, dito po sa lugar po ng Antique, parte po yan ng Cagayan mga kaibigan, Western Visayas, no, ay talagang nagbaha, no. Tumaas po ang tubig dyan na siyang naging dahilan ng biglaang pagbaha po. Kaya yung mga malalapit sa mga ilog, lumikas na kayo kung kinakailangan po mga kababayan. Huwag na tayo maghintay ng pagkakataon na tayo ibahain pa, no. At idadagdag ko din, lalong-lalo na sa Metro Manila, daraanan po ng bagyo, no, ang Metro Manila at mas sa habagat, etong mga lugar na yan. So sa mababang lugar dyan, maging handa sa posibleng banta po ng mga pagbabaha. So kung magiging alerto tayo, maghahanda tayo, makakaiwas po tayo sa matinding pinsala po ng pagbabaha kung sakaling direktang makaapekto etong si Bagyong Krising sa mga lugar po na yan. Sa ngayon, yan muna ang update natin. Mamaya meron pa. And please huwag niyo kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.